So without any further ado, I invite you to turn with me in the Gospel of Luke. Praise God, one of the most beautiful chapter I have read, mga kapatid, personally, Luke chapter 15. And gusto kong i-preach yung buong chapter na yan. Binigyan naman ako ni Pastor Ron ng 6 hours to preach, mga kapatid. Praise God, sa Book of Luke chapter 15. Pero magfo-focus lang po tayo dito sa babasahin natin ang verse 1 and verse 2. Napaka-simple lang po ng akin pong ipipreach. Very, very simple message. Luke chapter 15, verse 1. Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners and eateth with them. I don't know about you, mga kapatid, but when I have read that phrase, it pulled a string in my heart at hindi ko pumapigilan, hindi umiyak. Nung nabasa ko ang sabi dito, this man receives sinners. What a grace. What a mercy of God. What a love from Christ. Therefore, I am a sinner. Ibig sabihin, He also receives me. He also receives you. This man receiveth sinners. I would like to preach to you from that subject. This man receiveth sinners. Pikit po natin ang ating mga mata. Amang banal, Panginoon, kami lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba. Ihanda mo kami sa pagbuhos ng iyong Espiritu sa mga oras na ito, Panginoon. Yung aming mga bisita na hindi pa nakakatanggap ng salvation, makakatanggap sila ng kaligtasan ngayon in the name of Jesus. Today is the day of their salvation. Yung may mga karamdaman ay gagaling. Yung mga nanghihina ay mapapalakas, Panginoon, because you are in the room. You are in this place, O God. Hindi kami papayag na matatapos ang gawain na ito na walang kaluluwang magsisisi, O Diyos, at magbabago ang kanilang buhay at paglilingkuran ka. At anuman ang plano ng kaaway upang wasakin ang gawain na ito, we rebuke in the name of Jesus. Hindi magtatagumpay si Satanas. By the power of your word and by the authority of your name, we claim the victory in Jesus' name. Put your Bibles down. Worship. Kahit anong gusto mo. Clap, shout, dance, praise, jump. Whatever you want. Yes! Jesus is in the room. Jesus is in the house. And Jesus is in the house. Anything can happen. Anything can happen. Anything can happen. Hallelujah. Apiran mo yung katabi, mga kapatid, kanan kaliwa, sabihin mo, this man receiveth sinners. Amen. At paborito niyong marinig, you may be seated. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This man receiveth sinners. Sa lahat ng mga accusation kay Jesus, ito lang po ang pinakatumpak sa lahat, mga kapatid. Inaccuse nila si Jesus as blasphemer. Inaccuse nila si Jesus as violator ng Mosaic law. They even accused Jesus na si Jesus daw ay Satanas. Si Jesus daw ay demonyo. Dahil nung nagpalaya siya ng demonyo, ang sabi ng mga Pharisees, yung kanyang mga number one critics and bashers, ang sabi po ng mga Pharisees, this man is working with Beelzebub. This man is working with the devil. Ang dami po nilang accusation kay Jesus. Pero ang pinaka-precise and perfect accusation of all, nung sinabi nila ito, ang sabi nila, this man welcomes sinners. This man receiveth sinners. Sino yun? Yung mga dirty publicans, yung mga scums of the city, yung mga riffraff of the society,
yung mga undesirable people, yung mga sick people, mga lasinggero, mga prostitutes, mga tax collectors, and so forth. Lahat ito ay tinanggap ni Jesus. Lahat ito ay ni-welcome ni Jesus. At lahat ito ay kasama pa ni Jesus kumain. You know why these people, mga kapatid, are so magnetized kay Jesus? Dahil merong message at merong presence si Jesus na wala sa kanilang religion. Salamat sa dalawang nag-aha, isang umubo. Ulitin ko. The reason why namamagnet ang mga sinners kay Jesus dahil merong message si Jesus na hindi nila naririnig sa kanilang relihiyon. You see, itong mga Pariseo nito, akala nila they are so righteous, they are so holy, they are so conservative na ang paglapit sa mga makasalanan para sa kanila ay napupulyut yung kanilang holiness. Yuck. Yuck publicans. Yuck prostitutes. Ew. Iniiwasan sila, mga kapatid. Why? Because they were sinners. But here comes Jesus, mga kapatid. At nung pagdating ni Jesus, nagulat sila. Kaapiran ni Jesus, mga kapatid, yung mga makasalanan. Ang sabi ni Jesus, hey, yo, man. What's up, bro? What's up, bud? Tapos meron pa silang mga apa-apir-apir, mga kapatid. Yo, what's up, yo? Kaapiran ni Jesus yung mga prostitutes, kaapiran ni Jesus yung mga sinners, kaapiran ni Jesus, mga kapatid, yung mga tax collectors, hallelujah. Why? Dahil merong message si Jesus na hindi naririnig ng mga religion, mga kapatid. As a matter of fact, the religion reject them, but Jesus receives them. I'm sorry, kung meron sa inyo dito na nireject ng religion, let me introduce to you somebody that will not reject you. Let me tell you who Jesus is. He's the Rock of all ages. He's the Alpha and the Omega. At kung sino ka man, He welcomes you. Kahit sino ka pa, He receives you. While the Pharisees, na mga banal-banalan, mga banal na aso, mga santong kabayo, natatawa ako, hipokrito, mga kapatid, iniiwasan sila. Bakit sila ganon, mga kapatid? Bakit nila iniiwasan yung mga kasalanan? Kasi gumawa sila ng sarili nilang standard ng righteousness at naghanap sila ng scriptures, mga kapatid, sa scrolls na para mag-fit sa kanilang opinion. At tinitwist nila yung mga Bible verses alang-alang lang masuportahan yung kanilang own generated standard of righteousness. Anong kino-quote nila? Hindi kami lalapit sa mga makasalanan dahil ang sabi sa Bible, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. Ew. Yuck. Nor seated in the seat of the scornful. I will not sit with them. I will not talk with them. I will not come with them because they are sinners and we are holy. We are the holy people. Very perverted yung kanilang understanding ng scripture, mga kapatid. Kinukot nila yung Proverbs 1:15, my son, walk thou not in the way of them, refrain thy foot from their path. Isaiah 52:11, depart ye, go ye out from them, touch no unclean thing. They have perverted the scripture in support sa kanila pong pagiging maarte. For them, ang mga tao na katulad natin, tayo ay mga bakterya, tayo ay mga viruses, tayo ay mga parasite sa kanila. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. O, di ba? Mukhang parasite, mga kapatid. Hallelujah! Iniiwasan, mga kapatid. At alam nyo ba, gaano ka-choosy itong mga Pariseo na ito? Ganito sila ka-choosy, mga kapatid. Very extremely careful sila sa kanilang kakainin, paano ito ululutuin, at sino ang kasama nilang kumain ng pagkain na yun. They are so extremely careful, mga kapatid. Kaya habang sila ay nag-iinarte, habang sila ay nagpapaka-choosy, si Jesus nandun, dinudumog na ng crowd, mga kapatid. Hallelujah. At ang sabi nila, what an abomination.
Yak, si Jesus nakikipaghalo sa kanila. Ew, yak. Dapat di sila nakikipaghalo sa kanila. Dapat sa Pili Church lang sila. Yun ang mga banal na church. Hallelujah. Huwag sila makipaghalo dyan sa mga ibang grupo na yan, mga kapatid. Hallelujah. Nandidiri sila. For them, it's abomination, it's disgusting, it's disgraceful. At ang sabi ng mga Pariseo, he called himself the Son of God. He called himself the Anointed One. Yet, he received sinners. He let these people, dirty people, touch him. Why are these wicked people having access to the presence of the self-proclaimed Holy One? Sabi nila, sabi pa siya na Anointed Messiah siya. Pasabi-sabi pa siya na Holy One siya. Pasabi-sabi pa siya na siya ang Son of God, na before Abraham, I am. Pasabi-sabi pa siya ng ganon, pero nakikipagsalimuha siya sa mga makasalanan. Yak. But I have a better good news, mga kapatid. Not only Jesus receives sinners, but Jesus touches sinners. Jesus embraces sinners. Jesus welcomes sinners. Jesus forgives sinners. Jesus restores sinners. Jesus saves sinners. Sabi ng mga Pariseo, Jesus, nakakatisod ka. Nakikipaghalubilo ka sa mga marurumi na yan. Ang sabi ni Jesus, natitisod na kayo dyan. Sige, dagdagan pa natin. Hindi ko lang wini-welcome tong mga ito. Mahal ko pa sila. Hindi ko lang sila mahal. Yayakapin ko pa sila. Hindi ko lang sila yayakapin. Ibibigay ko pa ang aking buhay para sa kanila. No greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Mga Pariseo, gawin nyo na kung anong gusto nyo. Nothing can stop me from loving them. He receiveth sinners, mga kapatid. Hallelujah. Hindi titigil ang Panginoon sa paglapit at pagmamahal sa iyo. That's why ngayong hapon na ito, mga kapatid, I believe we can experience salvation. We can experience miracles. We can experience restoration. We can experience deliverance. Why? Itong Jesus na pinipreach ko sa inyo, He received sinners. Huwag kang mag-arte-arte. Pero dati akong prostitute. Does not matter. He receives you. Pero dati ako drug addict, puro ako marijuana, puro ako shabu. Don't worry, He receives sinners. Pero dati ako nangangalo niya, don't worry, He receives sinners. Wala pong makasalanan that is beyond redemption sa Panginoon. He can save anybody. He can save anytime. He can save anywhere. No matter how dark your past is, no sin can stop the Savior. Oh, hallelujah. And the reason why nandito tayo ngayon, simply because we have not chosen Him, but He has chosen us. You have not chosen me, but I have chosen you. We love Him because He first loved us. Tayo rin noon ay mga dating kadiri. Tayo rin noon ay mga lunod sa kumunoy ng kasalanan. Tayo rin noon ay marumi, mga kapatid. Pero winelcome ako ni Jesus. Tinanggap ako ni Jesus. Niyakap niya ako sa aking karumihan. Inibig niya ako nang hindi kaya katumbasan. Saksakan man ako ng kasamaan. Sukdulan ang biyaya ng Panginoon. Oh, hallelujah. Everybody shout, this man receives sinners. Hallelujah. Wala namang masama, mga kapatid, kung gusto mo maging ritualistic, maging traditional. But just make sure ang mga rituals mo ay hindi nagpe-prevent para ang mga tao ay makalapit kay Jesus. Hallelujah. You know why bakit ang mga sinners lumalapit kay Jesus? Hear me, mga kapatid. Because He gave them hope. Oh, hallelujah. Tuwing papasok sila sa templo, ang pinapakita agad sa kanila, mga kadiri kayo, mga marurumi kayo, mga makasalanan kayo, hindi kayo karapat-dapat sa templo. At nung nireject sila, may Jesus na nag-aantay doon at nagsabi, dito kayo sa akin, tanggap ko kayo.
Bibigyan kita ng pag-asa. Bibigyan kita ng pagbabago. Hallelujah! Maging adik ka man, maging sugarol ka man, kayang-kaya kitang baguhin. This man received sinners. You know, I'm thankful to the Lord that it is the Lord who called us and not UPC. Now, I love UPC. My allegiance ay nasa UPC. My license ay nasa UPC. Buong buhay ko mga kapatid, malaki ang aking utang na loob sa UPC. But I'm thankful hindi UPC ang nagtawag sa akin. Dahil kung UPC ang nagtawag sa akin, matagal na akong disqualified. Matagal na akong wala dito. Hallelujah. Hindi ako pasok sa standard ng mga banal na aso, mga kapatid. Hindi ako pasok sa standard sa mata ng mga tao. But I'm thankful, hindi ang standard nila ang binasihan ng aking kaligtasan, mga kapatid. Hindi ang standard ng mga tao ang binasihan, kundi ang unending love of God ang siyang pumili sa akin, ang siyang tumanggap sa akin, ang siyang nagligtas sa akin. I would not be here kung tao ang pumili sa akin. But I'm thankful, si Lord ang pumili sa akin. And He receives a sinner like me. He receives me. Wala nang pinaka-heartwarming na message na maririnig mo na lahat ng tao ayaw sa'yo, lahat ng tao galit sa'yo. But here comes Jesus and say, but I want you. I love you. And I receive you. Salamat ng sabi ni Lord, come to Daddy, hindi come to Papi. Come to Daddy. I love you. Lord, I messed up. Lord, I did this, I did that. Doesn't matter. I love you. Go and sin no more. Oh, hallelujah. Kayo na mga ayaw magpuri dyan na parang mga statwa, mga kapatid. Let me challenge you something. Kung nakikita nyo ngayon si Jesus literally, ganyan ka lang bagagalaw? Kung nakikita nyo ngayon si Jesus, nakaputi, naglalakad dito, mga kapatid, wala sa inyong nakaganyan lang? Wala sa inyong nakaganyan lang? Wala sa inyong nakatunganga lang? Kung nakita nyo si Jesus, nag-stampede na tayo, makalapit sa Kanya. Bakit? We know He received us. We know that He loved us. We know na tanggap niya tayo. We know na siya ang sagot sa lahat ng ating problema. We know na siya ang gamot, siya ang solusyon, siya ang aking pag-asa. I believe wala sa inyo ang nakatunganga lang dyan. Yung mga nakatunganga, maintindihan natin, yung mga iba dyan, mga tiguwang na. Pero yung mga young people, habang may lakas pa kayo, magbigay todo kayo sa Panginoon, mga kapatid. You know why? Dahil si Jesus, naglakad sa Nazareth, ang tagal niyang nasa Nazareth, but He did no miracle there. They have the greatest miracle worker in the history, but He has performed any miracle there. Why? They didn't welcome Him. The Bible says, because of their unbelief. So it's possible na kasama natin dito si Jesus, pero wala siyang gagawin. Bakit? Walang nagpupuri, walang tumatanggap sa Kanya, walang sumasamba sa Kanya. Puro cellphone, puro tingin sa paligid, puro criticize sa preacher, puro criticize sa singer. Pero pag makahanap ang Diyos ng desperado, makahanap ng Diyos ng gutom, makahanap ang Diyos ng uhaw sa Kanya, I will show up. Ibubuhos ng Diyos ang Kanyang healing. Ibubuhos ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan. Ibubuhos ng Panginoon ang signs and wonders. Let me ask you, mga kapatid, sino dito ang gusto matanggap ang presensya ng Diyos? Kaway-kaway. Let me teach you a lesson. Ang presensya ng Diyos ay hindi po inaantay. Kung nakaupo ka lang dyan sa likod at sabihin mo, mag-aantay ako ng presensya ng Diyos. Kumilos siya. I'm telling you, mamatay ka na lang, wala kang mararamdaman. Ang presensya ng Diyos ay hindi po inaantay, inaabangan. Ang presensya ng Diyos ay iniimbitahan. God inhabits the praises of His people.
Kung gusto mo ng presensya niya, pumalakpak ka. Kung gusto mo ng presensya niya, tumalon ka. Kung gusto mo ng presensya niya, purihin mo siya. Si Bartimeo sumigaw. Si Zacchaeus umakyat sa puno. Yung babaeng may issue of blood, gumabang. Anong effort ang gagawin mo? Makalapit lang sa kanya. He received it, sinners! He received it, sinners! He received it, sinners! Oh God! Oh God! The Lord is here, mga kapatid. Upo na tayo ulit, mamaya pupuriin na naman tayo. Yan buhay ng Pentecostal para mga baliw, mga kapatid. Itong gwapong preacher sa inyong harapan, hindi na qualified to mag-preach. I'm not qualified. Hear me. Kung may isang tao na pinaka-deserving maimpyerno dito, walang iba kundi ako. I'm the most deserving person to go to hell. At pag ako nakarating sa langit, I will be shocked. Bakit ako nasa heaven? Because I know I don't deserve that. I know I'm not worthy of that. I know I'm not qualified, even an ounce of His mercy, mga kapatid. But I met a man whose name is Jesus. That even though He is a holy God, even though He is a perfect God, even though He is a powerful God, nag-effort siya to come down and rescue me. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. And I pray, tayo as a church, wag nawa tayo maging sobrang conservative, sobrang religious, sobrang banal, na hindi na tayo makabend down to reach the lost. Because we think we're so holy enough and we're good enough. I hope, mga kapatid, nabigyan tayo ng totoong revival ng Panginoon, na ang revival na ating matatanggap, uuwi tayong may umaapoy na damdamin sa mga kaluluwa. Kung si Jesus, tanggap sila, wala kang karapatan, tanggihan sila. Kung welcome sila sa kingdom, huwag mo silang i-shutdown sa church. Si Jesus, ang kanyang reputasyon ay ano? He is a friend of sinners. Kung yun ang kanyang reputasyon, dapat ganoon din ang ating reputasyon as a church, sa ating community. This church welcomes sinners. What a reputation. Na ang sasabihin ng mga kapitbahay, buwang ka ba? Pusimba ka dyan, tanggap ka dyan. Siraulo ka, yan, tanggap ka dyan. Tumatanggap ng mga siraulo yan. Maraming siraulo dyan. Na-rehab ka pero hindi ka gumagaling, tanggap ka sa church na yan. Nakulong ka pero nasawa na yung kulungan sa'yo, tanggap ka sa church na yan. I want to let us know, homosexual ka man, welcome ka sa church. Drug addict ka man, welcome ka sa church. Meron ka mang pagkabihag sa droga, sa alak, sa sigarilyo, welcome ka sa church. Because if Jesus receives sinners, we should also receive sinners. Pero tayo gusto lang natin hayuin yung cute, yung maganda, yung mayaman, yung sikat. But look, how about the people that were rejected by the society? How about the outcasts? How about the people na wala na nagmamahal? It should be na ang sasabihin nila, wala nang tumangkap sa akin, but the church welcomes me. I found a family in the church. I grew up without mama and without papa, pero sa loob ng church, nagkaroon ako ng kapatid, nagkaroon ako ng tatay, nagkaroon ako ng nanay. Kung masyadong busy maging banal-banalan, busy kang abutin yung mga nangangailangan ng kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. Pwede ka umakyat dito. Ikaw na po. Kaya dito, saglit. Ikaw na mag-preach. Akit ka dyan, mga kapatid. Akit ka sa pulpit. Naka-white ka ako, parang black, parang D-bill din ako mga kapatid. Hallelujah. Ayan si Jesus, mga kapatid. Kunwari, for example, I'm not saying siya si Jesus. Dito ka banda. Okay, for example,
Ito si Jesus, mga kapatid. Hallelujah. He is God. And He is a holy God. And He's a righteous God. And He's a powerful God. And He's a glorious God. The Bible says in Isaiah 6:3, ang mga angels ay umiiyak. Ang mga kapatid, tinatakpan ng kanilang mga pakpak. Ang sabi, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. And the Bible says, mga kapatid, without holiness, no man shall see the Lord. No one is qualified in the presence of God. And here we are sinners, mga kapatid. We are doing our best with our religion na makalapit kay Jesus. But we failed because of our sin. Gusto na naman lumapit, pero we failed because of our sin. Nandito yung Adamic nature. Si Satanas, binibihag tayo, mga kapatid. Pero ang sabi ng isang kanta, when I cannot reach where He was, ang sabi sa kanta, He came to me. Talon, He came to me. Nung hindi ko siya maabot, siya ang umabot sa akin. Nung hindi ko siya mahanap, siya ang nakahanap sa akin. Nung hindi ako karapat-dapat lapitan, siya ang lumapit sa akin. Come on, lahat ng niligtas ng Panginoon. Can I hear your worship? Can I hear your shout? Can I hear your praise? Let the Redeemer of the Lord say so. I once was lost, but now I'm found. I once was blind, but now I can see. Because this man received me. He received me. He received me, mga kapatid. Oh God. Oh God. Sit down ulit, mga kapatid. Hallelujah. 6 hours pa ako mag-praise. Sabi ng mga Pharisees, mga makasalanan sila, kami hindi. At hindi kami makikimerienda kasama nila. We would not even have lunch with them and dinner with them. Anong sabi ni Jesus? Cool, astig. Galing nyo, be cool. Ang galing nyo. Ang sabi ni Jesus, but FYI, I came to save these people who you estimate is not worthy of. At ang sabi pa ni Jesus, and I'm here to tell you, kayo na tingin nyo mga qualified kayo at holy kayo, kayo ang hindi ko wini-welcome sa aking kingdom. I shut you up in my kingdom and I welcome these sinners because I came to save them that which was lost. I did not come to call the righteous, but sinners to come to repentance. Siguro meron tao dito sa loob ngayon na nahiya kayo magsimba kasi feeling mo di ka banal, feeling mo di ka tanggap ng Diyos, kasi alam mo marumi ka, makasalanan ka. Alam nyo, kayo na nag-iisip niyan, sa totoo lang, kayo ang hinahanap ng Panginoon. Hindi hinahanap ng Panginoon yung mga banal na. Hindi hinahanap ng Panginoon yung magaling mag-preach. Hindi hinahanap ng Diyos yung magagaling tumugtog. Hindi hinahanap ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, yung mga famous dito sa platform. Ang hinahanap ng Diyos ay yung taong may bagbag na puso na alam niyang hindi siya worthy, alam niyang hindi siya qualified, alam niyang marumi siya, alam niyang makasalanan ka. Kung tingin mo makasalanan ka, ikaw ang pinaka-qualified sa presensya ng Diyos. Ikaw ang hinahanap ng Panginoon. Kanina habang nagpapalakpakan, nagpupuri, tinitingnan ng Panginoon yung mga kapatiran, ligtas na yan, ligtas na yan, ligtas na yan, ligtas na yan. And then hinahanap ka niya, yun, He needs me. He needs me. Nakagaling ng Panginoon. I want that man. I want that lady. Akala niya wala nang pag-asa. Gusto niya na mag-suicide. Gusto niya magpakamatay. Gusto niya i-give up yung kanyang buhay. Sila ang hinahanap ko. The sinners and not the righteous, mga kapatid. Luke 5:32, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Dahil hindi kailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hallelujah. I want to shout this phrase again. This man receive sinners. Can you shout that again? This man receive sinners. Isa pa. One more. One more dito.
Isigaw nyo yan sa inyong barangay. Isigaw nyo yan sa inyong lugar. Isigaw nyo yan sa kabundukan. Isigaw nyo yan sa isla. Saan kayo pumunta? Sinong taong makasalubong nyo? Sabihin nyo, may kilala akong Jesus and He receives sinners. No matter who you are, where you have been, and what you have done, Jesus receives sinners. Church, pag tayo ay tumigil na sa pagiging hospital, we cease to be a church. And we are in deep trouble. See, ang problema sa mga Pharisees, magaling na sana sila kasi master nila yung doctrine at theology. Pero ang problema, kahit master na nila yung doktrina, ang problema, wala silang pagmamahal sa mga kaluluwa. And I pray na sana hindi ganun ang ating mga church. Alam niyo anong pinakamasakit na narinig ko noon nung nagpapastor ako, mga kapatid? May isa kaming bagong baptize, pero parang 2 Sundays lang hindi na bumalik. Finalo up ko, kinamusta ko, bakit di ka na bumalik? Alam niyo, sabi niya, dahil wala akong kaibigan. Was out of place. Pagdating sa church, may mga kanya-kanyang grupo. Yan, grupo ng mga mayayaman. Grupo ng mga babae, ng mga marites. Grupo ng mga binata na puro Mobile Legends. At yung mga new convert natin na out of place. Yung mga new convert natin walang kumakausap. Yung mga new convert natin walang pumapansin. Bakit? Porket squatter sila? Porket wala silang pera? Porket natutulog lang sila sa ilalim ng tulay? Porket natutulog lang sila sa karton? Kahit sino sila, may halaga sila sa paningin ng Diyos. I rebuke division in our church. I rebuke schism in the body. Hallelujah! Alisin natin yan pagkagrupo-grupo at magtrabaho tayo lahat. Magligtas ng mga kaluluwa. Try nyo kausapin ng mga nabaptize natin, di na ng church. Lagi isa lang sagot. I have no friend. No one's talking to me. Pero sino lang ang mga pinapansin ng mga membro? Yung gwapo na new convert. Yung maganda na new convert. Kasi kasuhin natin yung kaluluwa yan. Hallelujah. Pero pag medyo alanganin yung mukha ng new convert, si pastor na bahala dyan. Trabaho niya yan. Huwag tayo masyadong magano. What happened to us, mga kapatid? He received sinners. I believe magliligtas ang Diyos sa church ng mga multimillionaire, mga businessman, mga mayayaman, pero magliligtas din siya ng mga tao na hindi tayo kayang bayaran ulit, mga kapatid. Hallelujah. Yun ang nais ng Panginoon. Magligtas tayo ng mga tao na wala tayong nasa isip, sa likod ng ating isip, na bayaran nila tayo ulit, mga kapatid. Just total love. Just total sacrifice. Kahit hindi ka nila magagantihan, kahit wala silang maibabalik sa'yo, gawin mo ang lahat. Maligtas lang sila. By all means, save some. Do everything you can to save those souls, mga kapatid. Nung nagpapastor ako ng church, isa po sa way ko ng evangelism, kasi hindi ko talaga sila ma-invite to Bible study, hindi ko sila ma-invite sa church. Anong ginagawa ko? Sabi ko, pag Sunday ng hapon, Dota tayo. Dota pa uso nun. Sagot ko lahat. Lunch, computer, mag-Dota tayo pagkahapon. Pagka umaga, pero dapat mag-church muna kayo. Pulang kayo. At pag upo nyo doon, after nun, kain tayo, tapos Dota tayo. Okay ba? Nagulat ako, mga kapatid. Isa lang yung in-invite ko. Hallelujah. 8 yung dumating, mga kapatid. Ang daming mga lalaki doon. Talagang dotang-dota na. Talagang kamukha na ni Lucifer, ni Baratrum, mga kapatid. Yung mga, sabi ko, pambira, dotang-dota na to, mga kapatid. Hallelujah. Ang kanilang intention lang para mag-church ay para mag-dota. Okay lang yon kung mali yung motibo nila sa una. Ang sabi nga, hindi mahalaga kung sino sila nung pumunta. Ang mahalaga kung sino sila nung umuwi. Dahil habang nakaupo sila, naririnig nila yung mga kantahan, naririnig nila yung Word of God, nakikita nila yung pagkilos ng Diyos, at dahan-dahan, hinihipo ng Diyos ang kanilang mga puso, mga kapatid. Hallelujah! Let's reach the lost! Let's reach the sinners! Let's reach the undesirable! Noon, lahat ng hinahayo ko, inaasar nila ako eh. Lahat ng hinahayo ko noon, nung papastor ako, puro mababantot, mga kapatid. Mababaho. Mga walang ligo,
mga natutulog lang sa tabi, mga kapatid, tulog lang sa ilalim ng tulay. Yun ang aking mga hinahayo. Why? Because I know may value sila sa harapan ng Panginoon. This man receives sinners. Hallelujah. If you're a sinner today, I want to let you know again and again and again, Jesus will receive you. Jesus loves you. And Jesus will forgive you. And Jesus will change your life. Hallelujah. At isa pa sa pinaka naiirita, mga kapatid, yung mga Pharisees, hindi lang po nakikipag-socialize si Jesus at kumakain si Jesus kasama sila. Si Jesus pa yung nag-host ng invitation. Si Jesus pa yung host ng kainan. That really irritated them. Hindi po si Jesus yung niyaya ng mga drunkards. Si Jesus yung nagyaya ng mga drunkards. And by the way, hindi po sila umiinom habang kasama si Jesus. Meron lang reputasyon yung mga taong yun ng mga manginginom at yung mga manginginom na yun ay kasama si Jesus. Sabi ni Jesus, let's have a party. Let's go. Come on guys. Dumating yung mga amoy alak, amoy putok, mga kapatid, mga walang ligo, mga puro libag yung katawan. Ano yan, nunal? Yung pala, libag na makapal na pala yan, mga kapatid. Kala mo nunal. Yung mga mababahong hininga, hallelujah, yung mga bungal, mga kapatid, yung daming dandruff ng buhok, yun mga in-invite ni Jesus. Sabi ni Jesus, come on. Kain tayo, kain. And he had a dinner with them. And he had a party with them, mga kapatid. In-invite sila ni Jesus. Si Jesus pa, mga kapatid, yung nag-host ng party. Tingnan nyo dito sa Luke chapter 14, verse 12, mga kapatid. Luke 14, verse 12 to 14. Then said he also to him that bade him, when thou makest a dinner or a supper, huwag mong invite ang kaibigan mo o kamag-anak mo, o huwag kang mag-invite ng mayaman. Ang sabi doon, verse 13, when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind. Tawagin mo yung mga pilay. Tawagin mo yung mga sakit. Tawagin mo yung mga PWDs. Sila ang tawagin mo. At ang sabi ng Panginoon, and thou shalt be blessed. Woo! At ang sabi ni Jesus, pagpapalain ka. Why? Because you know, ng mga taong ito, they cannot repay you. They cannot pay you back. But you did it out of love. You did it, mga kapatid, out of total love na natanggap mo, mga kapatid, si Jesus Christ. Pero itong mga religious people, mga Pharisees, hindi nila naimbitahan ang mga taong itong, mga kapatid. Hindi nga nila pinapansin because for them, they are a waste of money, they are a waste of time, they were a waste of energy. But Jesus Christ throws a party to the pauper, mga kapatid. Hallelujah! Sabi ni Jesus, tara, magsaya tayo. Tara, mag-party tayo, mga kapatid. Akala natin, para ma-experience natin ang revival sa isang gawain, invite natin yung pinakamagaling mag-preach, invite natin yung mga pinakamagaling na tumugtog, invite natin yung mga pinakamagaling sa media team. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, kung gusto nyong makita, nakikilos ako, dalhin nyo yung mga prostitute, dalhin nyo yung mga lasinggero, dalhin nyo yung may mga sakit, dalhin nyo yung mga pilay. And I will show my glory when you bring the messed up people. Because Jesus received sinners. I don't care how sinful you are today, Jesus received sinners. Hallelujah. Sana wala sa atin dito ang katulad ni Jonah. Remember the story of Jonah, mga kapatid? Nangaral siya sa Nineveh. At nung nangaral si Jonah, sabi ni Jesus, wala nang mas gagaling pa mag-preach kagaya ni Jonah. Dahil nung nag-preach siya, ang buong island ay nag-repent. Mula pinakamatanda hanggat pinakabata. Pati mga hayop, nag-fasting. Pati mga kambing, mga aso, nag-fasting, mga kapatid. Pero anong problema? Nagkaroon ng island-wide revival, pero si Jonah hindi masaya. Tingnan niyo yung mga kapatid. Si Jonah, nag-preach ng revival, at nung nagka-revival, hindi siya masaya. Ano ba yan? Kumilos ang Panginoon. Galit siya, mga kapatid. Ano ba yan? Nagsisi? Ano ba yan? Ano ba yan? Pinatawad sila ni Lord kainis, kajinis. Nainis si Jonah, mga kapatid. Hallelujah. Kasi para kay Jonah, ang mentality niya, they deserve to die. They deserve to be burned in hell. Walang ibang maliligtas. Kami lang mga Hudyo. He was a racist. He was a self-righteous. He was a judgmental person. And God, at ang sabi ni Jonah,
Kaya ayaw kita sundin, Lord, na mag-preach ako sa Nineveh. Why? Because I know that thou art gracious and thou art merciful. Gusto niyong malaman kung mga Pariseo na kayo? Pag hindi kayo masaya na may mga makasalanan na pinapatawad. Hallelujah. Hindi kayo masaya na pag may mga bumagsak na kapatid natin, nare-restore na. Hindi kayo masaya. Hindi kayo masaya na mapatawad sila. Hindi kayo masaya na mabigyan sila ng pagkakataon. Hindi kayo masaya na makita silang balik ulit sa pulpit, makabalik ulit sa church, mga kapatid. I rebuke that Pharisaic spirit in the name of Jesus. Dapat wala tayong ibang kasiyahan, kundi makita ang mga ligaw bumalik, ang mga makasalanan mapatawad, ang mga taong nagkamali ay nabigyan ng pagkakataon. Yabang niyo, mga kapatid, bumalik yung backslider, ano ba, kadiri naman. Ben, putol na yung buhok niya. Ben, naka-makeup na, yak, ew. Yan, buntis na, di pa kinakasal. Haliparot, yan, landi kasi. That's a Pharisee spirit. That's a Pharisee spirit. Pag ang mga backslider ay bumalik sa church, tayo dapat ay mag-party, mga kapatid. Tayo dapat ay mag-celebrate. It does not matter kung may makeup sila. It does not matter kung nabuntis na. Ang importante, bumalik na sila. Ang importante, bumalik na sila. Be the father of the prodigal, not the brother, but the father. At yayakapin natin yung mga backsliders. Uy, sa'yo namin dito ka. We miss you. We miss you so much. Kakagigil ka. Sarap mo sampalin. Ba't ka kasi nawala? Alam mo, miss na miss ka namin. Iba yung presensya mo. Yun dapat ang ating joy. Yun dapat ang ating excitement. Hindi, mga kapatid, hallelujah, na bumalik yung mga backslider. Gina-judge natin sila. That's the reason why pag may mga nag-backslide, mas sumasama sa mga unbeliever friends nila. Why? Yung mga unbelievers, hindi sila gina-judge. Ang sinasabi pa ng mga unbelievers, kaya tao lang tayo, nagkakamali. Pero ang mga believers, ang mga banal-banalan, na naka-2 meals fasting lang, akala lumulutang na sila, mga kapatid. Kadiri, yan, wala kasing prayer. Yan, wala kasing fasting. Yan, wala kasing Bible reading. Alam mo paano malaman ang totoong mature spiritually? Hindi yan makikita sa galing mo magsalita. Hindi yan makikita sa lalim mo mag-preach. Ang totoong mature makikita kung paano ka magmahal ng iyong kapwa. Kahit gaano ka galing mag-preach, pag hindi ka marunong magmahal, you are a hypocrite. Dapat tayo ay kilala by our love. The love of Christ. Hallelujah. Hindi ito, mga kapatid, introduction pa lang ako. Dito, mga kapatid, sabi nila, Jesus, why do you welcome sinners? You're a holy one, you're anointed one, you're the Messiah. Why do you welcome sinners? And hindi agad sinagot ni Jesus yung sagot. But rather, ang sinagot ni Jesus ay isang parable. It's actually one parable intertwined in 3 stories. Ano yung parable na yun? The lost sheep, the lost coin, and the lost son. Those are not 3 parables. They are 1 parables in 3 stories, mga kapatid. At yun ang dahilan, bakit yun itinuro ng Panginoon? Ipinuro ng Panginoon, the sheep is helpless, the coin is senseless, the son is reckless, but the Father is always the seeker. And He finds the one whom He seeks. Jesus, why do you receive the sinners? Anong sagot ni Jesus? Because it's a joy to find that once was lost, now is found. Hear me, mga kapatid? Narinig niyo pa ba ako? Andiyan pa ba kayo? Anong sabi sa Bible? Isa lang po ang sinabi sa Bible na masaya ang langit. At hindi masaya ang langit pag nakabili na kayo ng church property. Hindi masaya ang langit pag nakalagay na kayo ng aircon sa church. Hindi masaya ang langit pag meron kayong mga magagaling tumugtog. The only time na masaya ang langit pag may isang makasalanan na magsisi.
Yun lang yung joy ng Diyos. And Pastor Randy, I love the attitude of heaven. You know? Ang sabi doon, they're rejoicing over one sinner. Yung mga Pentecostal, pag may isang nagsisi, ano ba yun, isa lang? Baba naman, dapat 10 at 20 para ma-post natin sa Facebook. Para makita natin na baka tayo anointed, the powerful church. Dapat mga mapatay sa 100, 300, 500. Tapos yung babalik, 2, 1. Pero ang heaven, hindi sila nag-aantay ng may 5 magsisi, may 10 magsisi. Hindi sila nag-aantay ng may 40,000 na magsisi. Over 1. At ang sabi pa nga doon, hindi pa nga nagpabaptize, wala pa nga holiness, wala pa nga Holy Ghost, nag-repent pa lang, masaya na yung heaven, mga kapatid. Kung ang heaven, grateful sa isa, bakit ka reklamador? Bakit ka murmurer? There is joy over one sinner who repents. Hallelujah. So what is the answer? Jesus, why do you receive sinners? Isa lang po ang sagot. Because it is the joy of God. What is the joy of God? When the lost are found. There's joy in heaven. There's the joy of God. There's the joy of the angels. The joy of the redeemed in glory. And this should be our joy. The salvation of the lost, the recovering of the sinners, and the rescue of the perishing. Mga pastors, listen to me mga pastors, pag yung mga young people nyo, mas masaya sa recreation kaysa evangelism, may spiritual problem yung mga taong yan. Mas mag-excited kayo sa outing, mas excited kayo sa basketball, mas excited kayo sa mga bagay na yan, kaysa maghayo ng kaluluwa. You have a spiritual problem. Ang totoong niligtas ay may burden maligtas ang iba. Ang totoong pinatawad ay may burden na makita na mapatawad ang iba. I'm for recreation, I'm for music, but the sole priority of the church is soul winning. Oh God, tahimik nyo na ulit mga kapatid. See, sabi sa Micah 7:18, who is a God like unto thee that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever because he delights in mercy. What a word. What a revelation. He delights in mercy. Everybody shout, delight. Anong pumapasok sa isip niyo pag delight? Yung cookies, di ba? Chips delight, mga kapatid. Ano pag sinasabing delight? Yun ang kanyang fun. Yun ang kanyang joy. Doon siya kinikilig. Sabi ng Bible, ang kagalakan ng Diyos ay magbigay ng habag. Oh, hallelujah. You don't get that, mga kapatid. Natutuwa ang Lord. Kinikilig ang Lord pag, sino gusto mapatawad? Sino gusto mapatawad? Dito na ako. Sino gusto ng mercy? Sino gusto ng grace? Wow, napatawad ka siya. Wow, na-restore siya. It is the delight of God na magpatawad, mga kapatid. It is the joy of God. Nakangiti ang Panginoon na mapatawad ka. Nakangiti ang Diyos na na-restore ka. Masaya ang Diyos na nakabalik ka. He received sinners. Anong nagpapasaya sa inyo? Pagkain, number 1. Papasaya sa atin. Mga crush natin, kinindatan tayo. Mga ganan. Ginigilig tayo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Pero ang Diyos, anong kagalakan niya? Magdala kayo ng mga makasalanan. Magdala kayo ng mga taong nangangailangan sa akin. Magdala kayo ng mga tao na kailangan ng kaligtasan. And it is the delight of God to restore them. It is the delight of God to bring them back, to restore them in my kingdom. Pero ang mga religious people ayaw ng mercy. Gusto nila mag-condemn. Ezekiel 18:32, for I have no pleasure in the death of the wicked, saith the Lord, turn yourself and live. Luke 19:10, for the Son of Man is came to seek that which was lost, the salvation of one, the repentance of one, the recovery of one, the deliverance of one. Hallelujah. At sa sobrang saya ng shepherd na maligtas ang mga naliligaw, the Bible says,
na ang shepherd, although meron siyang 99 na sheep, iiwan niya yung 99, mahanap lang yung one lost sheep. At bansagan na natin ang pangalan ng sheep ay Carmel. Sabi ng shepherd, Carmel, 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 Carmel. And the Bible says, hindi uuwi yung shepherd hanggat hindi niya ulit nahanap yung nawawalang sheep at hindi niya bit-bit sa kanyang loving arms. Hallelujah. And the Bible says, pag umaga, nasa wilderness siya, mga kapatid, titiisin ng shepherd yung init, yung tirik ng araw. Carmel, Carmel, dito na si daddy mo. Carmel, asan ka na ba, Carmel? Love ka ni daddy. Abutan siya ng tanghali. Carmel, Carmel. Abutan siya ng gabi. Sobrang lamig, nakakatakot. May mga leon, may mga wolves. Pero sabi ng shepherd, mamatay na kung mamatay. Hindi ako uuwi na hindi ko ulit nahanap yung one lost sheep. Carmel! Bakit hinahanap ng shepherd yung sheep na yon? Dahil alam niya yung sheep ay walang kakayahan sa sarili niya. Ang sheep ay walang defense mechanism against predators. Ang sheep, hindi alam kung saan may tubig. Mahina yung kanyang pangamoy. Hindi niya alam saan yung green pastures. Hindi niya alam yung still waters. That's why ang sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. And the shepherd, he crossed the ocean, the rivers, the mountains. He climbed the mountains. Umakyat pa siya sa steepy mountains just to find that one lost sheep. He endured the wilderness. Why? Because he saw the joy. Na sabi ng Panginoon, titiisin ko ang lahat ng kahirapan. Makita lang kitang maligtas. Dahil yun ang kagalakan ko na makita kang maligtas. That's why si Jesus, natiis niya yung cross, natiis niya yung mabigat na cross, natiis niya yung mga sugat, natiis niya yung pandudura, natiis niya lahat ng panlalait. Bakit? Nakita ka niya, nakita ka niya. At nung nakita ka ng Diyos, nagtiis ang Diyos, makita ka lang maligtas. Sabi nga, isipin mo, may 99 pa naman, ba't pa mag-abala dun sa isa? Waste of time. Saka di naman nagtatights yun. Di man faithful yun. Murmurer nga yun, yung pinaka-reklamador sa church. Wala namang kwenta yun, wala namang talent yun. Pag kumanta yun, napakasintonado. Ay, ilaga, o Diyos. Pakiyabag nun. Huwag mo nanapin yun. And then sabi nga, you thought na walang value yung one lost sheep until you realize that one lost sheep is you. It was you na hinanap ng Panginoon. And I'm thankful for the Lord. Hinanap niya ako, mga kapatid. Hinanap ako ng Panginoon. Alam mo ang ginawa ng Diyos? From the heavens of heavens, naglakbay siya pababa dito sa earth. Nagkatawang tao in the form of man named Jesus Christ. At tiniis niya lahat para lang maligtas ka, mga kapatid. You are here today because Jesus welcome sinners. Come on, if you believe na ikaw yun, can you clap? Can you shout? Can you praise? Can you worship Him? Hindi kita susukuan. Hindi kita susukuan. Hindi kita susukuan. Hahanapin kita hanggang maligtas ka. Tayo-tayo lahat, mga kapatid. At kaya ka nandito ngayon dahil hinanap ka ng Diyos. At natagpuan ka, mga kapatid, ng ating Panginoon. Hallelujah. At ano ang joy ng Diyos? Sabi doon, pag makita niya yung kanyang shepherd, pwede ba, pairam ikaw muna, yung naka-blue. Come here. Kunyari ikaw na lang yung naliligaw na sheep. Hallelujah. Higa ka dyan. Higa ka. Higa yan. And the Bible says, it was the joy of the shepherd na habang naghahanap siya, Hoy, ayan na si Butchukoy. Butchukoy.
Anong nangyari sa'yo, Butchokoy? I love you, Butchokoy. May sugat ka ba? Ano ba nangyari dyan sa'yo? May sugat ba ang puwet mo? May yayay? I'm thankful na hindi sinabi ng shepherd, uy, nakita na kita, ikakatay ka na namin. And I believe, umaapaw yung joy ng shepherd with tears flowing down in his cheeks. At umiiyak yung sheep. I'm sorry, nagkasala ako. I'm sorry, nagkamali ako, Dad. I'm sorry, hindi ako nakinig sa'yo. At sasabihin ng daddy, shh, shh, shh. Shut up na. Come home. Come home. Come here, boy. Come here. Hallelujah. Come here. I don't care anong nagawa mo. I don't care anong pagkakamali mo. I'm just glad that you're back. I'm just glad that you're back. And the Bible says, pag uwi, magpapaparty yung shepherd. At ang sabi ng shepherd, nahanap ko na siya. Nahanap ko na. Ito ang buhay mo noon, nung wala ang Panginoon. Pero nahanap ka ng Diyos at binuhat ka niya. Iyoloboko sa kayarala. Iyaraloloboko sa kayarala.